Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Isang panibagong vlogs, isang panibagong talakayan na naman tayo dito tungkol sa pagkakalamansi mga ka-agri. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ito nga, yung mga pampakapit natin ng bunga ng kalamansi. Meron kasing tayong subscriber na nagtatanong na ilang beses daw po ba tayo mag-apply ng foliar o yung pampakapit ng bunga sa kalamansi natin. Depende po yan mga ka-agri. Kaya hindi po natin siya nasagot doon kasi depende po kasi yung pag-a-apply natin. Kung ilang beses tayo mag-apply sa kalamansi natin, depende po sa ibinunga ng kalamansi natin mga ka-agri. Tulad po nung sa akin, medyo makapal yung naging bulaklak na to at yun nga, naging bunga na nga siya ngayon. Isang beses lang po ako nag-spray dito. Bakit po isang beses lang ako nag-spray? Kasi mga ka-agri, nung pinabulaklak ko itong kalamansi ko, nagsabog ako dito ng abono na pampabulaklak at saka pampalaki ng bunga. Nung may mga bungang konti pa itong natira noon, bago ako magpabulaklak, sinabugan ko ng tatlong triple 14 na atlas, tsaka 6 na bulto ng 2500 na atlas din na markang bulaklak mga ka-agri. Yun, medyo matindi rin yung sinabog natin na hindi pa naman talaga ganun kadami yon, pero medyo matindi na rin yung sinabog natin na siyam na bulto rito sa kalamansi na pabulaklak tayo sa 420 or 430 puno yata to yung pinabubulaklak na natin ngayon, kasi may mga maliliit na tayo dati na pinabubulaklak na rin natin ngayon. Ngayong summer na to pinabulaklak ko na din at nadagdagan na yung 400 natin pinipitasan dati dahil yung mga replace natin pinabunga ko na mga ka-agri. Yung iba ngayon dito ang ano ko nga dito mga ka-agri ay isang beses lang tayo nag-spray dito ng foliar na calcium boron. 1 kilo o 1 litro, isang 200 liters na drum yung ginawa natin timplada. Medyo matapang na yung mga ka-agri, pero hindi ko na ito ulitin. Bakit po? Kasi maganda rin naman po yung isinabog nating abono nung una nga, tumalab ng maayos. Maganda yung naging talab dito at hanggang ngayon nakikita ko pa naman yung talab niya. Hindi naman kumukupas pa yung dahon at parang kumbaga bumiberde pa siya ngayon mga ka-agri. Kumbaga may talab pa yon yung abono na isinabog natin dati. Kaya kung makikita nyo kay kalamansi, maberde pa naman. Kasi malalaman mo yan kung wala nang abono talaga yan, wala na siyang mahitit. Medyo kupas na ang dahon yan, parang ganon mga ka-agri. Hindi na siya maberde, pero sa nakikita ko maberde pa. At yun nga, iba gumaganda pa lang ngayon, ibang puno ng kalamansi mga ka-agri. Kaya isang beses lang ako nag-spray kasi nga hindi naman nadadry yung kalamansi ko at natutulungan din no? Inabono ko na yun yung bunga na ngayon na pinapalaki ko na kumapit din. Tapos patubig ako ng patubig every 5 days, 6 days nagpapatubig ako ka-agri, kahit na medyo basa-basa pa ng konti yung kumbaga may moisture content pa yung lupa ng kalamansi natin, patubig na ako agad. Ngayon, kung kayo nag-abono kayo ng pampabulaklak ninyo, hindi ganun kadami yung naiabono ninyo, nagtipid po kayo, ako may sasuggest ko siguro pagka nag-spray ka ng calcium boron o yung mga kung ano pa man dyan na may calcium na pampakapit na ini-spray natin na foliar, hanggang dalawa kayo mga ka-agri, dalawang apply kayo, mga 1 kilo o 1 litro, isang 200 liters na drum, yun, mga dalawang apply ka, gano'n. For example, ma-apply ka ngayon, after 15 days, pwede ka uling ma-apply dyan, ka-agri, hanggang 2 beses. Pero ako masabi ko, kahit hitik sa bulaklak, hitik sa bunga yung kalamansi mo, siguro sagad na ako sa 2 beses ako mag-apply ng mga calcium na foliar mga ka-agri, para sa akin. Tapos kung kayo ka-agri hindi naman nakapagpabulaklak na madami, for example yung inaasahan nyo na 100% na ibubulaklak ay 50% lang binulaklak niya, ako siguro masasabi ko kung pinakasagad ka na dyan, 1 beses lang na mag-apply ka ng kahit 1 beses ka lang mag-apply dyan ng pampakapit ng bunga, pwede na yan ka-agri. 1 beses kahit kalahating litro, isang 200 liters na drum, pwede yan mga ka-agri. Kasi hindi naman nga ganun kadami binulaklak, kayang-kayang dali ng puno pa yan. Pwede ka nga dyan, hindi masyadong mahulog yan. Pero syempre para safety, mag-apply ka rin kahit 1 kilo o 1 litro ng calcium na bibilin mo, isang 200 liters na drum, pwede ka kahit kalahating litro, isang 200 liters na drum, pwede yun mga ka-agri. Tapos
Yung mga susunod mo na apply, pwede ka na rin dyan ng pampalaki ng bunga, mga ka-agri. Pero ito din kasing ating calcium na to, pampalaki rin ito ng bunga. Pero syempre iba na rin yung iba yung talagang mga pampalaki talaga ng bunga. Mas mabilis magpalaki ng bunga yung mga ka-agri. Hindi naman na iba-iba po ang pag-apply ng mga foliar na yan, mga pampakapit man yan o pampalaki ng bunga. Magkakaiba po ang apply natin o magkakaiba yung dalas ng pag-apply natin. Ngayon nga, kung katulad nga nung sa akin na maganda naman din yung naging talab ng abono, isang beses lang po ako nag-spray dito ng foliar kahit hitik sa bunga ng pampalaki ng pampakapit natin ng bunga. Kung kayo medyo kinulang kayo sa abono, nagtipid kayo, masabi ko medyo dalasan nyo, mga 2 beses mo yon gamitin, mga ka-agri, yung pampakapit natin. 2 beses ka mag-apply before siya maging gaholin, mga ka-agri. Mas maganda nga before po siya maging sinlaki po ng saresa, kailangan nakadalawang apply ka na. Kasi mas kailangan po ng kalamasiyang pag-apply mo na yan kapag kayong katatagtag lang ng bulaklak hanggang maging gamais, mga ka-agri. Kasi dyan stage na yan, naghuhulog na yung bunga ng kalamansi natin. Kapag kayong may gamais na, may gamunggo, naghuhulog na po siya dyan ng bunga, mga ka-agri. Yung mga gasaresa, pailan-ilan na lang ang hinuhulog niyan pangkaraniwan hinuhulog niyan sinlaki ng butil na mais at gamunggo, mga ka-agri. Kaya bago ka pa man dumating sa gamais, siguro mas maganda tapos ka na mag-apply ng mga foliar na yan, mga ka-agri, yung mga pampakapit. Tapos kung kukunti lang naman yung bunga o halos 20% lang yung ibinunga, huwag ka na mag-spray, mga ka-agri. Sayang lang din kasi yung ano mo doon, yung syempre hindi naman na rin yun kumbaga 20% lang, halos kukunti lang yun. Kahit di mo applyin yun, hindi naman mahuhulog yun kung yan hindi sira ang bunga mo. Ganoon, mga ka-agri, kasi kukunti lang na kayang dali ng puno kahit di ka mag-abono doon pagka 20% lang yung bunga niyan. Halos kukunti lang kasi, ka-agri, 20%. Kaya yung iba hindi na rin nag-aalaga pagka ganun lang yung binulaklak ng kanilang kalamansi. Kasi halos tanmali ka lang doon pagka 20% lang yung binunga ng kalamansi mo o yung binulaklak, mga ka-agri. Yun, content tips lang po yan sa mga may mga baguhan po dyan sa kalamansi. Pero yung mga datihan na, mga magagaling na sa kalamansi, alam na po yan, mga ka-agri. At ito nga mga vlog natin na to para sa mga baguhan ito, sa mga nag-umpisa, yung mga dating nagtanim na kalamansi na naka-order sila dyan sa mga nag-online yan o yung may mga bilihan dyan ng seedlings, pero hindi naman sila naturuan kasi nga mismo yung nagbebenta ng seedlings ay hindi naman nga din marunong. Yung mga taga Batangas na yan, kung kasi sila seedlings lang kasi talaga sila, hindi po sila na-experience dito sa field na talagang pinalaki at ginawang hanap buhay yung kalamansi. Sila po kasi seedlings lang ang focus nila, mga ka-agri. Kaya tayo, iba naman yung sa atin. Mas focus natin yung sa field, yung pagtatanim, pag-aalaga, yung pag-grow niya, yung pagpapabunga niya. Mas experience natin yung, mga ka-agri. Kaya yung mga nagtanim dyan, ang mga nagpapakonsult sa atin, mga ala po kasi talaga silang alam. Hindi po sila naturuan, tinuruan lang sila, ganun lang abono nyo, pampalaki, ganun lang. Siyempre yung monitoring kasi nun iba na, habang pinapalaki mo yan sa field, iba-iba na yung may encounter mo sakit, yung insekto dyan. Siyempre kung di ka nga marunong dyan o hindi naman din marunong yung napagbilan mo ng seedlings, wala rin, useless din, di ba, ka-agri? Kaya tayo nagkonsult tayo sa mga ka-agri natin para hindi na nila madaanan yung matinding trial and error. Kumbaga tinutulungan na natin sila kasi nadaanan na natin yan, alam na natin kung paano kontrahin yan. Hindi naman 100% na i-apply nila yon sa kalamansi nila at hindi naman 100% na effective yun sa atin, pero syempre marami tayong alam at experienceado na tayo, mga ka-agri. Ganoon po, kaya nale-less po yung kanilang failure. Syempre kapag nagta-trial and error ka, may malaki ka ring ginagastos na tumatapon sa iyo. Tulad po ng isang kaibigan ko dito sa may Quezon, Nueva Ecija, si Kuya Virgilio Mateo. May nakasabay siya sa bilihan ng agri-supply ng kanyang mga gamit dito sa kalamansi na isang matanda. Nakakwentuhan niya kasi sa kalamansi din siya, tiga Gimba, Nueva Ecija naman daw po yun. Ngayon,
4 na taon na daw po siya nagpapabunga ng kalamansi at 4 na taon na daw po siyang nalulugi sa kalamansi kasi syempre wala po siyang alam sa pagpapabunga at pagpapalaki ng bunga, pag-aalaga ng bunga mga ka-agri. Kaya yun, sa 4 na taon po na lugi na yun, talagang napakalaki na po nung nawawala sa kanyang pera at panahon doon sa kalamansian niya.